Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, at purihin ng Panginoon. Today is Friday, at ito po ang ating JCLG Friday online Bible study. At ito po ang inyong likod, si Pastor Jude Cortez from San Pablo City, Laguna. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, marami po salamat na kahit sa ganitong paraan, anumang kaabalahan, anumang distraction, tuloy-tuloy pa rin kami kahit kami ginabi sa gabi ito sa pag-aalay ng salita. We will continue to pursue studying your word, searching you, Lord, sa kalaliman ng iyong presensya, and digging your word, Panginoon, sa kalaliman ng iyong salita. And you will always bless us, Panginoon, every time we study your words. Release your anointing of the spirit of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang lengguwahe ng banal na espiritu at kami po ay mapuno ng pananampalataya sa aming puso coming from your words at mapuno rin kami ng buhay sa aming buong pagkatao because your word is life. And heal all those who are sick right now in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, binubuksan po namin yung salita at pagpalain mo ang lahat ng kasama namin sa Bible study. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. All right. Let's go na po. Thank you at salamat sa ating kaibigan kay Pastor Luis Baldomaro sa ating hinihiram kada live stream natin, hinihiram nating awit niya. Dalawang anointed song. Kasama natin ang Diyos at saka ikaw ang aking buhay. Okay, convert ko po sa Bible ang ating gadget. Alright. Nag-iba ng ano. Yun, okay. Now, ating po pag-aaral sa gabi ito ay halos continuation ating tinalakay no Wednesday. Yung ating pong tinalakay, pinag-aralan ng Wednesday is a wise man built his house upon the rock. No? Upon the rock. Tinalakay po natin yan. Meron tayong nababanggit doon na ang ating katatagan ay nandoon sa ating pananampalataya. Ang ating kaligtasan nandoon din sa ating pananampalataya. No? At ang ating pananampalataya at ating buhay espiritual matatag kapag ito ay ang pundasyon ay inilagay natin sa ibabaw ng bato. At ang bato na tinutukoy sa talat ating binasa last week, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang salita. No? Dalawa ang kinakatawa nung bato na itinayo yung bahay na matatag. Ibinuon yung pundasyon doon sa bato. Kailangan pundasyon natin nakabaon kay Kristo. Si Jesus ang tunay na pundasyon ng mga tunay na manampalataya. And in the absence of Jesus sa kanyang physical, na sapagkat si Jesus niya wala na siyang physical body, meron siya glorified body. At ngayon nakaupo sa kanan ng Ama. Kasama natin ang Panginoong Jesus every day, everywhere, at saan na tayo nandoon, in the Spirit, in His Spirit. No? So, ang Panginoong Jesus, sapagkat nung siya'y umakit sa langit, iniwan niya sa atin ang kanyang salita. At sasabihin ko sa inyo, kung mahal natin ang Panginoong Jesus, mamahalin natin ang salita ng Diyos. If we want to visit the presence of Jesus, we must visit the presence or the Word of God because Jesus and His Word, they are one. In the absence of Jesus, yung kanyang physical na nung siya nagkatawang tao, siya ngayon in the Spirit kasama natin, pero hindi natin nakita, pero ang kanyang substitute na ginagarantihan tayo na kasama niya tayo ay ang salita ng Diyos. Jesus and His Word, they are one. Kaya, kung mahal natin ang Panginoong Hesus, mamahalin natin ang salita ng Diyos. No? Kung gusto natin bisitahin ang presensya ng Panginoong Hesus,
bisitahin natin ang Biblia. No? Ang taong hindi nagbabasa ng Bible, hindi mahal ang Panginoong Hesus. Pag meron ka minamahal na tao, gusto mo lagi marinig ang kanyang tinig, gusto mo lagi marinig ang kanyang sasabihin, at kung siya ay nasa malayo at ikaw ay sinulatan ng love letter at tawag do'y love letter at mahal na mahal mo yung taong yon, yung kaisa-isahang love letter dumating, paulit-ulit mong babasahin, nabasa mo na, babasahin mo pa uli at word for word ninanamnam mo ang kanyang sinabi. No? Meron kanta nung araw love letter, no? Na next time atin pong tingnan yung lyrics. Maganda yung lyrics na sabi doon ay pag binasa niya yung love letter kanyang ninanamnam bawat word, no? At nabasa niya ay uulitin pa niya. So ganyan dapat tayo sa pagbabasa ng Biblia, no? Sapagat mahal natin ang Panginoong Hesus, mahalin natin ang salita ng Diyos. Because Jesus and His Word, they are one. Kaya ang foundation natin ay hindi nasa salita ng tao, hindi sa nasa aklat ng tao, hindi sa tinuturo ng ibang founder ng ibang religion. Ang ating pong foundation, ng ating buhay pananampalataya ay nasa salita ng Diyos sa Bible. At kung magkagayon, ang foundation natin ay ang Panginoong Hesus. Kapag lumabas ka sa salita ng Diyos, hindi na si Jesus na nagiging foundation ng iyong pananampalataya. Okay, at ating matalakay doon na yung ating pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, may kasamang obedience, pagsunod sa Panginoon. Okay, ngayon punta tayo dito sa ating topic. Tayo po ay naligtas by faith. Ano po? By faith. Yun po ang sinabi sa Ephesians chapter 2. No, Ephesians chapter 2, tingnan natin. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 ay ito. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. It is the gift of God. Tayo daw ay sa biyaya ay naligtas sa pamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. No? At ito ay hindi galing sa ating sarili. Hindi sa pamagitan ng effort natin tayo naligtas, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos sa pagsampalataya natin kay Jesus. At itong kaligtasan ay kaloob ng Diyos, gift of God. No? Actually, lahat yun, tinutukoy doon, faith, grace, tsaka salvation, lahat yan, gifts of God. Bisa pinagtatalo, alam ba yung tinukoy ditong gift of God? Yung grace o yung faith? Lahat yon. Grace of God is a gift from God. Faith is a gift from God. Salvation is a gift from God. So, lahat yon. So, hindi na pagtatalo. Nasabi sa verse 9, not a result of works, so that no one may boast. So, sabi doon sa verse 9, naligtas tayo hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya lang sa Panginoong Hesus. Okay? Yan yung malinaw. So, ang ating pong posisyon, we believe that we are saved by God's grace, and that is only through faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So, faith in the Lord Jesus Christ. Through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya, madalas, sa panahon natin ngayon, kapag may nagturo, medyo meron pong hindi balance yung teaching sa body of Christ at ito tutukuyin po natin. Medyo na-extreme yung ibang mga kapatid natin, yung ibang mga churches, ibang church denomination, medyo na-extreme doon sa by faith only, will be saved by faith, no? In the Lord Jesus Christ. Medyo na-extreme doon at sasabihin ko kung ano yung na-extreme. Ang extreme ay yung sinasabi na tayo ay naligtas by faith lang, no? So no need to do good works. No need to do good works. Kasi pag gumawa ka ng good works, nag-e-effort ka,
At hindi na by grace yan, kundi by your own efforts and ability, kiniklaim mo ang salvation. At yun ay nakakaisulto sa Diyos. Okay. Kaya, hindi na kailangan ng good works. Okay. Yun po ay mali. Yun ay mali. Basahin natin naman ang sinabi ni James. Alam nyo, ito madalas kong itapik ito pero kailangan paulit-ulit para mag-sink in sa ating espiritu, sa ating puso. May sinabi si James na ito sinabi ni James ito, hindi nagustuhan ni Martin Luther. Si Martin Luther, yung pong father of Reformation, father ng Protestant movement. Siya yung unang nag-alsa balutan against Roman Catholic Church. Si Martin Luther, ang background po niya, siya ay professor sa seminary ng mga pare ng Roman Catholic Church sa Germany. Okay. Ngayon, nung panahon na yon, ang Bible ay nakatago yan at bawal basahin ng ordinary layman. Ang makakabasa lang dyan yung may authority. Yung mga matataas ang posisyon. At nagkataon si Martin Luther po ay mataas ang posisyon at siya ay professor ng seminary. Kaya meron siyang privilege na magbukas ng kahit anong libro doon. Eh, nabuksan niya ang Bible. Na-amaze siya, nagulat siya kasi ang daming dogma or teachings or doctrine ang Roman Catholic Church na kumukontra sa Bible. No? Kumukontra sa Bible at ang isa sa mga doctrine na yun ay yung magpakabait ka. Do good works. No? Magpakabait ka lang. No? At pag ikay mabait na, baka sakaling pumunta ka sa heaven. Hindi pa sigurado, baka sakali. So, nung mabasa ni Martin Luther ang Ephesians 2:8, nagulat siya, sabi niya, mali yung aming tinuturo. No? Ang tao pala maliligtas, hindi sa indulhensya, hindi, not by good works, hindi mo pwedeng bayaran ng kaligtasan, no? By human efforts o ng salapi. Excuse me po. Ang kaligtasan ay bigay ng Diyos. Sorry po, excuse me. Nasabig tayo. Yung kinain kong biscuit kanina, meron pala natira sa lamunan. So, kaligtasan bigay ng Diyos, ito ay biyaya. Pag sinabing biyaya, grace, means gift, no? Kasi grace means, ang grace sa Greek word ay charis, no? Meaning gift, kaloob. So, ang kaligtasan ay kaloob, grace, by the grace of God. Sa anong paraan para maligtas? Faith, by faith in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pagsampalatay natin sa Panginoong Hesus, naligtas tayo. Ngayon, isang araw, nabasa ni Martin Luther itong aklat ni James sa Bible. Ayaw niyang tanggapin na ito ay included sa Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi magkalaban daw. Magkalaban yung statement ni Paul sa Ephesians 2:8 and 9 dito sa statement ni James. Alam niyo ito si James, ito pong sumulat ng James, ito po ay brother of Jesus. Half-brother ni Jesus kay Joseph. After Jesus, panganak si Jesus, nagkaroon na siya ng mga kapatid niya kay Joseph, kay Mary. Kapatid sa laman, ika nga. Si Judas na writer ng Book of Jude, kapatid din, brother din ni Jesus. Ito si James, nung si Jesus ay buhay pa, hindi siya naniniwala kay Jesus na siya yung Messiah. Ano? Siyempre lumaki, magkakalaro sila, magkakapatid sila. Kailan lang siya naniwala? After Jesus died and He was resurrected. Saka siya nanampalataya. Ano siya namin nanampalataya, talagang mainit. Siya ang naging head ng mga pastor sa Jerusalem. Siya yung naging leader ng mga leader ng mga pastor sa Jerusalem. Si James. At ang kinamatay niya, itinulak siya sa temple, nung siya ay mahulog, pinagpapalo siya. No? Hanggang sa matay. So, kahit ang mga disciples, mga alagad,
patayin mo, hindi umuurong kasi ang tatatag ng kanilang pananampalataya. Bakit kaya? Kasi meron silang kapahayagan kung sino si Jesus. Once na kilala mo si Jesus, kung sino si Jesus, napakatatag ng iyong pananampalataya. Sapagkat makikilala mo si Jesus kung ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay nasa Kanya. God, Jesus will reveal Himself to you. Okay. Now, sabi ni James ay ito. Sa James chapter 2 verse 14, What use it, my brothers and sisters, if someone says he has faith, but he has no works, can that faith save him? Ano yung, paano ito mga kapatid? Kung may magsabi na siya ay may pananampalataya, pero wala naman siyang mabubuting gawa. No? Yung bang kanyang pananampalataya na walang mabuting gawa ay makapagliligtas sa kanya. Okay, verse 17, lakdaw po tayo. In the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. Ngayon, ganito ang pananampalataya. Ang pananampalataya na walang kaakibat, walang kakambal na mabuting gawa, ay patay. Mukha kang kumukontra yata doon sa sinabi ni Paul. Tingnan natin, tuloy natin, verse 18. But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I will show you my faith by my works. Pero may nagsabi naman na meron ka pananampalataya, ako naman ay merong gawa. Ipakita mo, you have faith and I have works. No? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kaakibat, walang kasamang mabuting gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na may kasama o may kaakibat na mabubuting gawa. Sabi sa verse 19, nananampalataya ka, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. Naniniwala ka na isang Diyos. Mabuti yon. Ang mga demonyo naniniwala rin. At nanginginig pa nga. But are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? Pero, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Ikaw na mangmang na tao na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay baliwala, inutil. Hindi ba si Abraham ay inaring matuwid nung inihandog niya ang kanyang anak na si Isaac doon sa altar? Si Abraham daw inaring matuwid sa pamagitan ng kanyang gawa. No? Sa pagsunod sa Diyos. Yung mabuting gawa means pagsunod sa Diyos. Acting on the Word of God. Obeying the Word of God. Inaring ganap si Abraham nung ipakita niya ang kanyang pananampalataya na may kasamang mabuting gawa. Nung inoffer niya, sinunod niya ang utos ng Diyos, na i-offer ang kanyang tanging anak na si Isaac. No? At sabi, inari ng Diyos na katuwiran nyo, na justified ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya na may kasamang pagsunod sa Diyos. Mabuting gawa. Pag sinabing justified means pinatawad ka ng Diyos at parang hindi ka nagkasala. Kinalimutan ng Diyos lahat ng kasalanan mo at tinitingnan ka na parang hindi ka nagkaroon ng kasalanan sa buong buhay mo. Inaring ganap ka. Yan ang ibig sabihin justified. Verse 22, you see that faith was working with his works. Kita mo, si Abraham na-justified by his faith with good works. Hindi ba ang pananampalataya ay gumagawa sa pamagitan ng mabuting gawa? At ang bunga nito, ang kanyang pananampalataya ay nagigisakdan. You see that faith was working with his works, and as a result of works, faith was perfected. Okay. Now,
Nung mabasa ito ni Martin Luther, hindi siya makapaniwala. Ayaw niya nito. Kasi kumukontradict daw sa sinabi ni Paul sa Ephesians 2:8. Well, wala pong contradiction. In fact, nagsusuportahan yung dalawa. Yung statement at paniniwala ni Paul, statement at paniniwala ni James, pareho iisa, nagsusuportahan. Bakit mukhang magkakontra? Kasi ganito po yan. No? Tayo ligtas ngayon. By faith, only by faith, not by good works. Kahit sinong tao magpakabait na siya sa buong mundo, still, he will go to hell. Without faith in the Lord Jesus Christ, he will go to hell. Lahat ng tao sa mundo needs a Savior. Kaya kung wala kang Savior, wala kang pananampalataya sa isang tagapagligtas, sa ating Panginoong Yesus, you will go to hell. Kahit napakabait mo pa, still you will go to hell. Kahit ikaw ng pinakamabait na tao sa buong mundo, still you will go to hell. Bakit? Kasi pupunta ang tao sa impyerno because we inherited the sinful nature of Adam. That's why all of us, all people of the world, need to be born again. Yan lang ang solusyon ng Diyos. Ipanganak ang tao na mag-uli. Ipanganak siya sa kaharian ng Diyos. Sa pamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap kay Jesus na ating Panginoon. Once a person believe and receive Jesus as his Lord God and Savior, maboborn again siya and he will have eternal life. Okay, yun po ang proseso para maligtas. At kung hindi mananampalataya, hindi maboborn again tayo. Mali yung teaching ng mga Calvinist, pasensya na kayo mga kaibigan Calvinist at Reform. Pero I suggest pag-aralan niyo po uli ang inyong theology, pag-aralan niyo uli ang doctrine ng soteria, salvation, kasi mali yung inyong paniniwala na mas nauna ang born again bago pa manampalataya. Wala pong ganyan sa Bible. Hindi ka maboborn again without faith in the Lord Jesus Christ. Heretic doctrine po yan. Nauna raw ang regeneration. Regeneration is a theological term, word, na ibig sabihin new birth or born again. Paano ka maboborn again kung hindi ka pa nakakapanampalataya? Ang paraan para maborn again ay pananampalataya sa sinabi ng Diyos, pananampalataya sa salita ng Diyos, sa gospel. Kasi daw, before the foundation of the world, napili na ng Diyos yung kanyang ililigtas. Yung mga nakasulat sa Book of Life. Wala rin ganyan sa Bible Yung napili na, namimili ang Diyos. Hindi po namimili ang Diyos. Mali yung intindi ng Calvinism sa salitang elect o sa salitang chosen. Minsan, tatalakayin po natin ng malinaw. Election is always corporate, a group of people, hindi po individual election. Walang ganyan sa Bible. Ang God's elect ay ang church. Before the foundation of the world, pinlano na yan ng Diyos. Actually, si Jesus lang po ang elect Merong mga elect sa Bible, mga hinirang kung tawagin, una, Israel. Tapos si Jesus, elect din yan. Tapos, mga angels, tinawag ding elect. And the church, tinawag na elect. Ano yung election? Talakayin natin yan next time. Bigyan ko lang kayo ng konting clue. Ang Israel, nagpakilala ang Diyos, elected by God or elect by God, hinirang, para sila ang unang-unang pagpapakayagan ng Diyos. And then, palawak hanggang sa Gentile nation. Sila'y napili ng Diyos. Sa dami-dami ng mga bansa, sila napili ng Diyos. Elect by God. And they are group of people, corporate. Ang mga angels, elect by God. Group of angels din. Ang church, elect by God. We are group of people, corporate. Kaya walang individual election. Isa lang ang elect by God or chosen one kung tawagin. And it is Jesus Christ.
At dahil sa tayo ay naging bahagi ng kanyang katawan, we became part of His body. We became His body. We are the body of Christ, the church. We also became chosen people of God because of that chosen one. Nakikabit lang, nakiangkas lang tayo sa pagiging chosen niya. He is the head, we are the body. The body and the head, they are one. Kaya tayo, naging elected, chosen in Him. Ephesians 1:4. No? Next time, linawin po natin yan. No? Minsan kasi sinasabi ko sa mga kaibigan Calvinist, hindi pa rin nila maintindihan eh. Okay. So, hindi pwede mauna ang regeneration o born again at saka pa lang daw magkakaroon ng faith. Walang ganyan sa Bible. Hindi, it cannot be supported by scripture kasi kahit 1,000 years ka magbasa ng Bible, wala kang mababasa nauna ang regeneration, nauna ang born again experience bago ka pa magkaroon ng faith. Walang ganyan. Haka-haka po yan. Okay. Now, sabi ni Paul, ligtas tayo dahil sa panampalataya. Ano? Not by doing good works. At yung faith na yan ay nandoon sa Panginoong Jesus at doon sa finished work of Jesus on the cross. Yun nagligtas sa atin. Yung tinapos na gawain niya sa cross, sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay ng muli. We've been saved by faith in the Lord Jesus Christ at iregalo yan Diyos, grace of God. Ephesians 2:8 and 9. Yun ang ibig sabihin. Now, ano naman ito sinabi ni James, the Apostle James, na ang faith, walang katuturan, patay yan kung walang mabuting gawa. No? Ang ebidensya raw ng tunay na pananampalataya ay merong mabuting gawa. Sang-ayon ako doon. Bakit? Ano ang tinutukoy ni James? Sabi niya, ang faith para yung, faith without works, para yung katawan, walang spirit, patay. Kaya, para may katuturan pananampalataya, kailangan may kapartner yan, good works. Works. At yung works na yan ay, kung tawagin yan ay, fruit of your salvation. And proof that you have faith in the Lord Jesus Christ. Proof that you believe Jesus. Bakit? Sapagkat ang sinasabi ni James ay ito, kapag ikay nanampalataya sa Panginoong Yesus, meron kang ebidensya na ikaw ay tunay na nanampalataya. Ano yung ebidensya na yun? Good works. Ang ebidensya na ikay nanampalataya with a genuine faith in the Lord Jesus Christ, after you believe in the Lord Jesus Christ, merong bunga yung totoo mong pananampalataya. Anong bunga na yon? Good works. Nagiging kahawig ka ng Panginoong Yesus, doing good works. Yun yung sabi sa Acts chapter 10 verse 38, Jesus was anointed by God doing good. Anong ginagawa ni Jesus? Healing those who are sick, preaching the gospel, healing those who are sick, casting out demons, healing the sick, doing good works. Because God was with him and he was anointed by God, doing good. Magiging kahawig tayo ng Panginoong Yesus kapag isang tao ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, ng totoong pananampalataya, magiging kahawig siya ng Panginoong Yesus. He will also do good works like Jesus. Kasi mahahawa ka sa personality, sa karakter ni Jesus. Kapag ikaw ay sumama sa Kanya sa pananampalataya, you will become like Him. If your faith is a genuine biblical faith. Pero kung kunwari lang na pananampalataya, nakisali ka lang, hindi ka magbubunga. You will not bear fruit. No? At ang bearing fruit na yan, ang bunga na yan, na siyang evidence that you are saved, evidence that you have genuine Bible faith in the Lord Jesus Christ, kailangan may bunga. Without the fruit, your faith is nothing.
patay. Kaya ang nagbibigay prueba, palatandaan, na meron kang genuine na faith is you are bearing fruit. Anong fruit na yun? Mababasa natin yung fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5, verse 20 hanggang 23. The fruit of the Spirit is love. After na meron kang love, you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faith, or faithfulness. Yun ang fruit of the Spirit. And to make it easy, para madali niyong maintindihan, the fruit of the Spirit is the Christ-like character. Lahat ng fruit na yun, na kay Jesus, siya yun. Yun ang katangian niya. Jesus is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faith, or faithfulness. So, if you have a genuine Bible faith, you have that Christ-like character. Gumagawa ka ng kabutihan. At yung mga good works mo, hindi yan para ikaw ay maligtas, sapagkat walang maliligtas by doing good works. Yung mga good works mo ay nagmamanifest, nahahayag sa iyo kasi you believe in the Lord Jesus Christ and you have genuine Bible faith. At nagbubunga ka ngayon ng ebidensya na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tunay na ligtas, tunay na nampalataya because you are bearing fruit. With that fruit, with that Christ-like character. Kaya, hindi po magkalaban yung sinabi ni Paul at sinabi ni James. Ang kay Pablo, naligtas tayo sa panampalataya. Yun ang first step. Yun ang first step. And when a person believes the Lord Jesus Christ, he will be born again. Magkakaroon ng regeneration process sa kanyang buhay, babaguhin siya ng Diyos, ipapanganak siya sa kanyang Diyos because of his faith in the Lord Jesus Christ. Not by good works. Okay. Now, ngayon, ligtas na tayo, automatic. Hindi ka trying hard, hindi ka nag-e-effort, pipilitin ko na magpakabait ako, hindi ganon. Now that we are saved right now because of our faith in the Lord Jesus Christ, ang nature natin, ang kalikasan natin na bago na. It becomes like the nature of the Lord Jesus Christ. We receive His divine nature, sabi sa Bible. And that nature is that Christ-like character. Love nature. Divine nature. Christ-likeness. Kaya hindi ka mag-e-effort. Hindi ka trying hard na pipilitin ko sumunod sa Hindi. Pagka namimilit ka, pipilitin mag-e-effort ka, baka hindi ka pa napapanganak sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang mga taong pinanganak na maguli, pinanganak sa kingdom of God, walang effort. He just automatically obey God. Automatic yung pagsunod natin. Hindi mo na kailangang utusan. Automatic susunod ka. Once na narinig mo tinig ng Diyos, once na nabasa mo sa Bible, wag mo nang gagawin yan, o ito ang gawin mo, automatic sumusunod ka, you are following the steps of Jesus. You are obeying the word of God. Kasi you are already saved. Hindi ka na taga-lupa. Ikaw ay taga-kingdom of God. Hindi ka na taga rito. Alien ka na. Sabi sa Bible, our citizenship is in heaven. See? Kapag ikaw ay ligtas, nagmamanifest, automatic nagmamanifest sa iyo ang buhay ni Kristo at gumagawa ka ng kabutihan. Kasi ligtas ka na. Gumagawa ka ng kabutihan hindi para maligtas. Ang kabutihang lumalabas na hayag sa iyong buhay ay bunga ng pagsampalataya mo at pagsama mo kay Jesus. Yes. Kaya genuine ang faith mo at ikaw ay totoo, genuine din ang pagka-born again mo at ikaw ay totoo na hindi ka na taga-lupa, ikaw ay taga-kaharian na ng Diyos.
because of your genuine faith in the Lord Jesus Christ. Kaya, hindi mo na kailangang pilitin sarili mo yung 10 Commandments. Pipilitin ko matupad dito, number 1, number 2, number 3, at ma-perfect ko na sana, Lord. No? Hindi ganon, hindi effort. Once na nanampalataya ka at sumama kay Jesus, you will become like Him. You will do good works. At yan ay ebidensya at bunga na ikaw ay pinanganak sa karan Diyos by faith in the Lord Jesus Christ. Kaya tama yung sinabi ni Apostle Paul. Tama rin sinabi ni Apostle James. Hindi magkalaban. Kung si Martin Luther nabubuhay ngayon, sasabihin ko, Brother Martin, mali yung intindi mo. Si James, hindi ko mo contradict kay Paul. Nagsusuportahan sila. Ang tinutukoy ni Apostle Paul, yung first step, basic, paano maliligtas? By faith in the Lord Jesus Christ. Not by doing good works, not by your own effort. Wala sino mamaligtas sa pagpapakabait. Listen, religions of the world, ang tinuturo ng religions of the world ay para kay maligtas, you have to do good works. Sa Hindu religion, paano yun? Magpakabait ka. Para next life mo, pagdating ng reincarnation, sa next life mo, maganda-ganda yung buhay mo. Eh, paano kung tamad ka, nakatambay ka lagi sa kanto, nakaganyan ka lagi, tamad ka, ay magtrabaho, gusto mo, pakakainin ka ng magulang mo, o ng mga kapatid mo, eh, ang tanda-tanda mo na, tamad ka magtrabaho. Sabi sa religion na, next life, punong kahoy ka. Nakaganyan ka. Next life, punong kahoy ka, nakaganon ka. Eh, paano kung marumi ang buhay mo? Ayon sa kanilang religion, next life, ipis ka. O kaya, daga ka. Kaya sa templo nila, nakita ko nasa YouTube, nasa TV, binibisita ng mga kamag-anak yung templo at may dalang pagkain at mamaya lalapit na napakaraming daga, makikikain sa iyo at sasaluhan mo sila. Magkasalo kayo kumakain sa isang pinggan. Karami-rami mga daga. At ang paniwala nila, yung mga daga nila, si uncle, si auntie, si lolo, si cousin, si pisan, si tatay, yung mga daga nila, kaya bawal saktan yun. Eh mali, hindi totoo yun. May dalang bakterya yung mga daga na yun. At nahayaan na sumampa sa katawa, sumampa sa mga pagkain nila, kasi yun ay pamilya daw. Mali. Walang ganun. At walang reincarnation. Kaya paano kung ikaw magpakabait? Next life, magandang buhay mo, mayaman ka. Eh paano kung mabait na mabait ka? Next life, prinsipe ka. O ikaw ay isang hari. Isang king. Eh paano kung na-perfect mo ang kabutihan? Mabait na mabait ka, super bait at na-perfect mo na. Sa kanila, pwede mo nang sunugin ang sarili mo. At sasama ka doon sa nirvana, sa kalipunan ng isang Diyos at magiging Diyos ka na rin. At yung cycle of life, thousands of life na paikot-ikot, pabalik-balik ka sa mundo, ay sa wakas, mapapasama ka na sa nirvana, doon sa Diyos, magiging Diyos ka na rin. Dahil nagpakabait ka. Wala pong katotohanan yan. Nako, masisyak yung mga yung mga may ganyan religion pagdating ng araw, nasa interno pala sila. Naaloko kami. See? At ang foundation ng mga religions na hindi nakakapagligtas ay by doing good works. At naniniwala lahat ng religions naniniwala kay Jesus Christ. Pero kanilang paniniwala, si Jesus ay isang mabuting tao at he's just a prophet of God. Hanggang doon lang. But not God. One time, merong pumasok na Amanda Marga sa workplace ko, sa Channel 7 ng araw. Naka-orange, doon ba naman sa lobby,
lotus position. Yung lotus position, yung nag-yoga, nakaganyan pa kami. Tinginan yung mga tao. Ewan ko anong punto niya. Doon pa, kadami-daming lugar na siya mag-yoga. Doon pa sa lobby ng Channel 7. Ano? Nakaupo doon sa mahabang bels, wala tuloy tumabi sa kanya, nawiwirduhan. Pinakikita niya na siya ay holy man of God, at siya ay marunong mag-yoga. Very proud siya. Tapos, okay, magtatrabaho, nasa office na ako. Bay, nandoon din yung mama na yon. Amerikano eh. Amerikano, pero ano siya, Amanda Marga, nakarobe ng orange. Usap ko, sabi ko, do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes, I believe. I believe Jesus. Tinanong ko kung anong pagkakilala kay Jesus. Sabi niya, I believe that He is a good prophet of God. No, sabi ko, He's not only a prophet of God, He is God. No, He is just a prophet. Okay, tanong na. Iba na. Unless you believe that Jesus Christ is God, you cannot be saved. Unless you believe that He is Lord, He is God, and He is the only Savior of the world. So, majority ng mga religions of the world na may tinatag ng mga founders nila, ang pundasyon ay good works na hindi makapagliligtas. Kahit anong kabait at kabutihan mo, dadaling ka pa rin sa impyerno. Because we inherited the sinful nature of our first parents, Adam and Eve. At ang tanging solusyon para mawala yung sinful nature na yon at hindi ka na pumunta sa impyerno ay ang solusyon ng Panginoong Hesus, you must be born again. How? Simple lang. Once you heard the gospel, ano ang gospel? Pag narinig mo ang ebanghelyo ng kaligtasan, ano yun? Na ang Diyos ay nagpapatawad, nagliligtas, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, sa pamagitan ng pagsampalataya mo kay Jesus, maliligtas ka at maboborn again ka because of your faith in the Lord Jesus Christ. Yun ay bigay ng Diyos, biyaya, Ephesians 2:8 and 9, sabi ni Paul. Now, kung totoong nanampalataya ka, sincere sa iyong puso at nanampalataya ka kay Jesus, totoong sumama ka sa Kanya, binigay mo buhay mo sa Kanya. Pagkaraan ng ilang araw, madidiscover mo yan. Automatic sumusunod ka kay Jesus. Natatakot ka na hindi sumunod. Hindi sa natatakot ka, baka parusahan ka. Hindi yun. Hindi yung fear na yun. Meron kang godly fear. Natatakot ka na mawala sa buhay mo ang Panginoong Hesus. Natatakot ka na makitaan ka ng kasalanan at alam mo na mag-grieve ang Holy Spirit kapag ikay nakakumit ng kasalanan. Ayaw mo mapipighati ang iyong mahal na Panginoon sapagkat mahal na mo siya kasi pinanganak ka sa Kanya. Mahal natin ating magulang kasi nanggaling tayo sa magulang natin, mahal natin ating magulang. Yan ang kalikasan ng tunay na anak, mahal ang magulang. Kasi bakit? Kasi pinanganak tayo ng magulang natin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magiging tao. See? Ganyan din, pinanganak tayo ng Diyos, kaya mahal natin ang Panginoon. Natatakot tayo na hindi sumunod kasi ayaw nating masasaktan Diyos, ayaw natin ang Diyos mapipighati. Kasi we love the Lord Jesus Christ. We love our God. See? Kasi genuine ang kapanganakan mo. Genuine din ang iyong pananampalataya. Automatic, kusa na ikaw ay sumusunod sa Panginoon without any effort. Ayaw mo na ng kasalanan. You hate sin like God. God loves all sinners. Isa ni kausap yung Calvinist eh. Sabi niya, God hates all people. God hates sinners. Sabi ko, mali. God loves sinners. In fact, sabi ko, God so loved the world so much. John 3:16. That world are sinners, mga taong makasalan, inibig ng Diyos. But God hates sin. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan ginagawa ng tao, pero mahal ng Diyos ang taong makasalanan.
Sabi nung Calvinist, hindi, God hates all people. God hates sinners. Sabi ko, no? Kung hindi tayo minahal ng Diyos, pupunta tayo sa impyerno. Kaya hindi na tayo pupunta sa impyerno kasi minahal tayo ng Diyos. Kailan? Nung tayo ay mga makasalanan. God loves all sinners, but He hates sin that they are committing. See? So mga kapatid, ang dami ko pakikita scriptures pero hanggang dito na lang, ano? At ayoko gagabihin tayo masyado. As much as possible, pinapaikli na po natin Bible study. So, uulitin ko lang, ano? Konting review. Hindi po kumukontra yung James chapter 2 na sinabi ni Apostle James na ang pananampalataya dapat may kasamang gawa, good works. Ang pananampalatayang walang good works, patay, walang katuturan. Yung mga heroes of faith in the Bible like Abraham, inaring ganap, tinanggap ng Diyos ang kanyang pananampalataya kasi sumunod. Gumawa ng kabutihan si Abraham, sumunod siya sa Diyos. He obeyed God. Kaya nag-justify siya ng Diyos. So that is faith working with works. No? Faith plus work. Si Paul, ulitin natin, no? Si Paul, tinuturo na faith, magbubunga salvation. Tama. Now, we receive salvation. Anong mangyayari susunod? Nababago ang ating pagkatao sa araw-araw, pa-improve, pa-spiritual, palago sa panampalataya, unti-unti nagmamature hanggang sa maging kamukha tayo ng Panginoong Hesus. Sapagkat yan ang pangarap ng Diyos sa atin. Tayo ay kanyang pinangarap noon pa before the foundation of the world to become like Jesus. At gagawin niya ng Panginoon by His grace. Because we are already saved. We believe in the Lord Jesus Christ. Now, yung susunod na nangyayari sa buhay natin ay nagigikahawig tayo ng Panginoong Hesus. Gumagawa tayo ng kabutihan. Not to be saved, but because we are already saved. So, yung mga kabutihan na ginagawa natin, we are bearing fruit right now with good works, yan ay bunga ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi yan para maligtas, kundi bunga lang after na tayo ay maligtas, nagbubunga tayo ng good works. Kaya faith, ang tunay na biblical, genuine faith ay faith with good works or faith bearing fruit with good works. Malinaw po ba? Baka hindi nyo malinaw. Ay, si Pastor John, nagtuturo na ang salvation daw, faith plus works. Hindi po. Ang salvation by faith only. Pero, darating ang panahon, makikita kung talagang genuine yung faith mo at kung talagang ligtas ka. Anong palatandaan? You are bearing fruit with that Christ-like character. Yan ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, di ba? Verse 2. At inulit din ni Jesus sa John chapter 15 na ang sanga, we are like branches and Jesus is the vine. Ang sanga nakatat sa vine ay nakakatanggap ng buhay coming from the vine tree, sinusupply sa mga branches. At dahil sa life na yon, coming from that vine tree, ang mga branches ng vine tree ay nagbubunga. Kasi connected siya sa vine tree. Once na nagkaroon ng crack o naputol, hindi na siya nagbubunga kasi disconnected siya sa pinagmumulan ng buhay. Kaya hindi siya magbubunga. He will not bear fruit. And that fruit is that Christ-like character. Kaya, ang ebidensya na ikay tunay na mananampalataya, you are bearing fruit. Nagmamanifest sa iyong buhay ni Kristo, you are doing good works like Jesus.
Yan ang ebidensya, mark of a true disciple. Palatandaan din na ikaw ay tunay na naligtas. Yan, good works. See? So magkapartner po yung sinabi ni Paul at saka ni James. No? Hindi magkalaban yan. Kaya, ang problem lang kasi ganito. Once na may nagturo ngayon, na sinabi na, ano ba ang doctrine ng mga yan? Faith daw plus good works. Nakukulto yan. Kasi, ang tunay na panampalataya, faith only, wala nang good works. Kulto yan, kasi may good works. Mali po yan. Huwag natin husgahan ng ganon. No? Ang mali na, we've been saved by faith. Siguro sa other type talakay na. Kasi ang atin pong salvation, ganito. It is a past experience, and it is a present experience, and it will be a future experience. Nasa Bible po yan, yung mga salita na we've been saved by faith. Ephesians 2:8, no? At may mga salitang being saved, present naman yon. Being saved right now, ligtas tayo. At may salita ding to be saved. No? We will be saved. Kailan yun? Sa glorification ng ating katawan. When we receive, pag nasa heaven tayo, when we receive our glorified body, tapos na lahat. Perfect na tayo. No? Wala na magkakamali. Wala na magkakasala. And we already receive our glorified body. Kaya na, sa future. Ang task natin, salvation of our spirit. Ang present natin, salvation of our soul. Kailangan patuloy maging kamukha tayo Kristo sa pagsunod. Present salvation. Ang future salvation, pag napalitan na ang ating katawan. The salvation of our body. Spirit, soul, body. Being saved, spirit, ang soul, being saved, ang body will be saved. See? Kaya continuous. Sorry mga Baptist brethren, yung OSAS, once saved, always saved, hindi rin po totoo yan eh. No? Yung kahit anong gawin mo, nakuha yan sa sa Calvinism din eh. Nung Reformation, no? Yung tinatawag na irresistible grace at unlimited irresistible grace, no? Hindi ka makakatakas sa biyayang Diyos. Pag napili ka maligtas, kahit anong gawin mo, magpatiwa-tiwari ka sa kasalanan, ligtas ka pa rin. Irresistible grace. Wala po niyan sa Bible eh. No? God gave man freedom to choose his destiny. Because salvation is given by God and you must receive it. You must act by faith, by receiving the gift of God and following the steps of the Lord Jesus Christ. Kung talagang totoo, nanampalataya ka, susunod ka sa Panginoong Jesus. You will follow His footsteps. Yung mga bakas niya, susundan mo. Paano pa nabuhay si Jesus ganito? Gagayahin ko because I love my Lord. So mga kapatid, dito na lang at wala tayong time. Heavenly Father, maraming po salamat sa iyo pong salita namin pong natutunan sa gabi ito. At salamat po, Panginoon, tinuturo mo sa amin ang balancing aral about salvation at ang mga palatandaan ng pagiging tunay na disciple of the Lord Jesus Christ. At to a disciple of the Lord Jesus Christ ay merong panampalataya, merong pagsunod, merong Christ-like character. And he is bearing fruit with the fruit of the Spirit, doing good. Maraming po salamat, Panginoon, pagpalain mo na ito ay ma-impart namin, maibahagi namin ang video teaching na ito sa lahat ng mga Kristiyano na makakilala namin, kamag-anak namin, mga kaibigan namin, even to our pastors, Lord. Maraming po salamat. Pagpalain mo, O Diyos, at pagalingin mo yung mga may sakit at karamdaman in the name of the Lord Jesus Christ, yung pong mga walang laman ng mga wallet, lalagyan mo ng laman, Panginoon. Amen. You will provide the needs of your people.
Sa pamagitan ng iyong biyaya at ng iyong himala, we receive the answer right now sa amin pong panalangin. In the name of Jesus, we believe that the God whom we serve is a miraculous God na hindi binabago ang kanyang mga ginagawa sa mundong ito, still healing the sick, still casting out demons, deliverance, setting your people free, still doing miracles, Panginoon, in the last days. Ikaw yun, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng Old Testament, ikaw ang Diyos ng New Testament, ikaw ang Diyos ng mga Jews, ikaw ang Diyos ng mga Kristiyano, ikaw ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Ikaw ang Diyos, ang Panginoon. Jesus, you are the same yesterday, today, and forever. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, may the grace of Jesus and the fellowship, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.